So ayun, may love shoutout po Luzon, Visayas at Mindanao. Kung saan man po kayo ngayon, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. So ngayon po, sa oras na to, sa araw na ito, meron po tayong panibagong topic, meron tayong panibagong chismis, meron tayong panibagong pag-uusapan. Kaya mga kababayan, lalong-lalo na sa mga loyalista at sa mga DDS na bobo na hanggang ngayon kumakain pa rin ng tae ng mga Duterte at naniniwala pa rin na ang mga Duterte ay mabuti. Diba? Mabuti pagtulog, masama pagising. So ito na nga, nakalagay nga dito mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao and the Republic of Mindanao. Diba? So dito nakalagay sa ating thumbnail, no, sa gilid ng ating screen, 405 ghost employee si Sara Duterte. So, bistado ka na, Pusit. Yeah, bistado na naman si Pusit. So, paano nga ba nasabi dito na merong 405 ghost employee? Kasi according po sa balita ng GMA News, nakalagay dito, 405 recipients of confidential fund from Vice President Duterte have no PSA o birth certificate record. Nako po, ito na nga kababayan, no? Ito, akala ko, joke lang yung pareho kay Roderick Paulate. Diba si Roderick Paulate, meron siyang ghost employee, kaya nga siya nakulong, at kalaunan, nakalaya din ito. Pero ngayon, itong kay Vice President, o Vice President ba siya? Maganda bang tawagin Vice President? Karapat dapat bang tawagin siyang Vice President? Parang hindi naman. So nakalagay po dito, 500 recipients of confidential fund from Vice President Duterte have no PSA birth record, no? So walang birth certificate. At least 405 out of the 677 individuals who received confidential fund from the Office of the Vice President or OVP and the Department of Education under Vice President Sara Duterte have no birth record based on the Philippine Statistic Authority data, a House leader announced Monday. So House of Good Government and Public Accountability Panel Chairperson Joel Chowa was referring to the 677 individual who received the confidential funds as stated in the acknowledgement receipt submitted by the Office of the Vice President and the DepEd to the Commission on Audit for liquidation. So ngayon, ito na nga. According nga dito, kay Congressman Chihuahua, no? Sabi ni Yorme, Chihuahua daw ito eh. Pinasa daw ng DepEd sa Commission on Audit, no? At pinasa din ng Commission on Audit sa House of Good Government or sa Congress na meron silang pinasang acknowledgement receipt na kung saan 677 daw ang nakakatanggap na individual or na tao, no, mula sa DepEd at sa office ni Sara Duterte galing sa confidential funds. So 677 daw. Ang tanong ngayon, sa 677, 405 doon ay gawa-gawa lamang. Sa madaling salita, ghost. Di ba? O sa madaling salita, multo. Alam niyo yung multo? Pag sinabi natin multo, hindi natin nakikita. Pero naririnig at nararamdaman. Yeah? Oh. So yun po ang ginawa ng Office of the Vice President or ni Sara Duterte na meron silang binigyan na beneficiary ng confidential funds. Confidential, kaya nga daw hindi sabihin kasi confidential daw. Oo, parang actually mga kababayan, pareho lang to sa ginawa nila doon kay Kukoy Villamin, kay ano ba yun? Kay Mary Grace Piatos, kay Ferdinand Uwishi, at kay ano ba yun? Nova. 'Di ba? Parang ganun lang ginawa nila. Kasi tinanong itong si Sara Duterte, pati yung kanyang mga staff sa Office of the Vice President, sino at saan napunta at sino ang tumanggap ng pera. Ang sagot nandun daw kay Kukoy Villamin. Pangalawa kay Mary Grace Piatos, kay Ferdinand Uwishi, at kung sino-sino pa ang tumanggap. Kaya ngayon, mga kababayan, nagtaka lang po ako na bakit lahat ng sinabi nila at sinulat
wala pong mga record sa PSA or walang mga birth certificate. So, ibig sabihin, hindi pa ba sapat na ebidensya ito, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Duterte? Hindi pa ba ito sapat na katibayan, ebidensya, pruweba na talagang magnanakaw ang vice presidente ninyo? Ha? Hindi pa ba ito pruweba na talagang magnanakaw? 'Di ba? Kurakot ang vice president ninyo? Kasi doon pa lang kay Kukoy Villamin, Ferdinand Uwishi, Mary Grace Piatos, tapos yung Nova pa, di ko alam yung pangalan ng Nova. 4 pa lang, hindi pa nila pinapaniwalaan. Kasi si Mary Grace Piatos daw ay si Lisa Marcos. Di ba? Mismong opisina naman ni Sara ang nagsabi. Ang tumanggap daw ng pera ay si Mary Grace Piatos. Ngayon, ito na naman panibago, 405 na katao ang recipient mula sa confidential fund ni Sara na hindi niya masabi-sabi kung saan napunta. Sa 677 individuals, 405 doon ay ghost. Gawa-gawa lang, imbentong pangalan. 'Di ba? So, 'di ba? So, yun pa lang sa mga chichiryang apelyido, pinagtatawanan ng tao kasi bakit chichirya? Ginawa nilang tanga ang taong bayan. Chichirya ang apelyido. Kailan ka ba nagkaroon ng trabahante apelyido Uwishi? Hindi naman tayo taga Japan. Alam niyo ba ibig sabihin ng Uwishi? Hindi din po tayo nagkaroon ng trabahante dito sa Pilipinas na taga-Amerika ng apelyido Nova. 'Di ba? At higit sa lahat, hindi po tayo nagkaroon ng apelyido Piatos. Pagtatawanan po siya ng ka-workmate niya. At mismo, galing sa PSA, 'di ba? Or galing sa Philippine Statistic Authority, wala din po yung mga chichiryang apelyido. At ngayon nadagdagan pa, hindi pa ba ito sapat mga DDS na bobo tanga-tangang supporter? Hindi pa ba ito sapat sa inyo? 405! Peking pangalan, gawa-gawang pangalan na wala rin sa Philippine Statistic Authority data. Walang mga birth certificate. Pero doon daw binigay ni Vice President ninyo na hindi naman karapat-dapat tawaging Vice President kasi wala namang kwenta kawatan, 'di ba? 405. Doon daw niya binigay ang kanyang confidential fund sa 405 kakwento-kwentong pangalan na walang mga birth certificate. So sa 677 na benepisyaryo na individual, 405 hindi totoo. So 405 minus 677, ilan ang totoo doon? Napakaunti lang. Tapos take note, hindi pa natin alam kung magkano ang budget dito sa confidential fund na to. Biruin nyo sa 677, hindi lang ito 100 million. Baka umabot pa itong 500 million. Pero pinasa nila sa Commission on Audit, ang Commission on Audit naman, pinasa din nila sa Congress. O ngayon, nung iniimbestigahan ito ng Congress, dinala sa PSA, chinek yung isa-isang pangalan doon, so 405 ay gawa-gawang pangalan or ghost beneficiary ng confidential funds ni Sara. So nakakahiya po ito mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong. Hanggang sa ngayon ba, magpapauto pa rin po ba kayo sa mga Duterte na sila, sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga politiko, sila lang po yung nakaimbento ng confidential fund na yan. At sabi pa nga nung isa, kaya po daw hindi isinasabi kung kanino binigay kasi confidential. Paano kung binulsa nila yon? So wala nang pakialam ang taong bayan kasi confidential. So bakit nga ba naaprubahan yung confidential na yan? Yan lang naman ang dahilan na makakapagnakaw ang mga Duterte. Kasi kung tutuusin ng mga Duterte, walang mga trabaho yan. Kung hindi, naging public servant na hindi naman nagsiserbisyos publiko. Alam nyo ba kung bakit yung mayaman ang mga Duterte? Alam nyo ba kung bakit nagkapera sila? Dahil sa politika. Pero walang mga negosyo yung hayop na yan. Kumikita at yumayaman lang sila sa politika dahil sa confidential fund, sa pagnanakaw nila sa tax na binabayad ng taong bayan para ipasahod sa kanila. Di ba? Kasi kung tutuusin, walang mga negosyo yan. Ano ba negosyo nila? Yung mag-smuggling ng droga? Kasama si Michael Yang? Negosyo ba yan? Illegal na negosyo po yun. Di ba?
So ito pa lang mga kababayan, 405 ghost employee ni Sara Duterte or 405 beneficiaries sa kanyang confidential fund. Sino yun? Sure kayo sa 405 na yan, daan milyon lang. Baka milyon, daan milyon yan. Hindi lang natin alam. Di ba? So nakakahiya man po, pero totoo. Mga DDS, hanggang ngayon ba magpakatanga pa rin kayo? Iwan ko lang kung mga anak, mga apo ninyo, anong kahinatnan nila. Kung mga Duterte ang mamuno sa ating bansa. Mga Duterte, mga walang negosyo, walang trabaho yan. Maliban na lang sa pagiging politiko nila at pagnanakaw ng pera sa bayan, kaya sila yung mayaman. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.